Makalipas ang 5 taon, ibabalik na ulit ako sa trabaho. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap ng January 9, 2025. Sobrang ganda po ng pasok ng taon sa atin ngayon mga auntie. Makalipas po ang 5 taon, ibabalik na ulit ako sa trabaho. 8:30 po ng umaga, hinatid ko na po si Kenshin sa school niya. Dahil may oras pa naman, kaya ihahatid ko muna si Kenshin sa school. Yung pasok ko po kasi ay 10:30 po ng umaga. Tapos yung uwi ko ay alas 2 po ng tanghali. Sobrang excited na po ako mga auntie dahil babalik na ulit tayo sa trabaho. Dati nung buntis ako kay Kenshin, yun po yung kauna-unahan kong trabaho nung bago pa lang ako dito sa Japan. Siguro tumagal po ako dati, magpipitong buwan. Tumigil na lang ako noon nung nanganak na ako kay Kenshin. Pagkatapos kong ihatid si Kenshin sa school niya, umuwi muna ako ng bahay para makapag-almusal. Gusto ko po kasi kapag pumasok tayo ay meron pong laman yung tiyan natin. Para habang nasa trabaho tayo ay hindi tayo magutom. Sa Mama Soba nga po pala ako mag-work mga auntie. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung restaurant na yon kung saan ako nagtatrabaho. Malapit lang po yun dito sa bahay namin mga auntie. Siguro mga 3 minutes lang po yung lakad, makakarating na tayo kaagad. Pinabasa akong comment kung pinayagan ba ako magtrabaho ng asawa ko. Si Hapon po, hindi naman po yan istrikto sa akin. Basta wag lang po sa gabi ako magtrabaho. Okay lang naman sa kanya, basta okay lang po yung oras. Mahirap po talaga maghanap ng trabaho, lalong-lalo na kapag meron kang maliit na bata. Yung oras tsaka araw na gusto mo, kailangan okay din po yun sa company. Kunwari yung hinahanap ko pong trabaho ay 4 na oras lang. Tapos yung oras na gusto ko, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Mahirap po mga auntie, marami pong trabaho dito sa Japan, kaso nga lang yung oras at saka yung araw. Sa gaya ko, nahihirapan talaga akong maghanap ng trabaho bukod sa wala na akong sasakyan, ay meron pa akong anak na binabantayan. Sa paghahanap ko, buti na lang, ay tinawagan ulit tayo nung may-ari ng restaurant. Nung December pa po sila tumawag, sabi nga po na kailangan nila ng tao. Yung may-ari po pala ng restaurant mga auntie, ay kaibigan po ng asawa ko, si Uncle Nyong Hapon. Kaya okay na okay po sa kanya na magtrabaho ako. Katapos kong mag-ayos at magbihis, ay naglakad na po ako papunta dito sa Mama Soba. Dito po ako nag-work mga auntie sa Mama Soba. Dahil malapit lang naman po ito at kapitbahay lang namin, kaya naglakad na ako papunta. Mama, ohayo gozaimasu! Sashiburi mama! Nikita, ohayo! Motimasu! Dito na ako magbibihis ng susuotin kong uniform. Dahil sa restaurant po tayo nagtatrabaho, kaya kailangan po natin dito ng apron at saka ng mask. Sa ulo ko naman po ay meron ako ilalagay na panyo. All around nga po pala yung mga ginagawa ko dito. Luluto po ako ng tempura, minsan nagsuserve o kaya naman naghuhugas. Yung pwesto ko po mga auntie ay sa kusina lang. Sansya na kayo kung hindi ko muna may i-video yung trabaho ko dahil kailangan ko pa magpaalam kay mama. Kahit na mabait po yung may-ari, syempre kailangan ko po magpaalam. Bali, 4 po pala kaming empleyado mga auntie. Yung isa po ay hindi po masok. Alas 2 naman po ng tanghali ay tapos na po yung duty ko. Lahat po sila dito ay Japanese. Ako lang po ang Pilipina. Diba ang saya mga auntie? Yung pasok ko ay 3 beses sa isang linggo, depende po yun sa mga kasama ko. Kung sino po yung may day off, ako po yung papasok. Sobrang namiss ko po itong mga auntie, lalong-lalo na yung pagluluto ng tempura. Namiss ko po yung dati, nung bago pa lang ako dito sa Japan. Dahil alas 2 po ng tanghali yung uwian ko, kaya may oras pa ako na sunduin si Kenshin. Pagkatapos po, ay umuwi muna pala ako ng bahay. Papahinga lang po ako saglit bago ko sunduin si Kenshin. 2:40 naman po ng tanghali, ay nagpunta na ako dito sa Hoiken para sunduin si Kenshin. Sa mga nagtatanong kung paano na si Kenshin kapag meron na akong trabaho. Siyempre, bago po ako magsimula dun ay nakaschedule na. Dahil 3 hours and 30 minutes lang naman po yung trabaho ko, kaya marami akong oras sa anak ko. Hindi po araw-araw yung pasok ko, kaya okay lang naman. Pang oras, araw na pwede pa tayong gumawa at mag-edit ng vlog. Dahil 5 taon ulit akong hindi nakapagtrabaho doon, kaya medyo nanibago po ako mga auntie. Kaya kanina ay nagpaturo muna ako sa mga kasama ko. Mababait po sila, parang mga nanay ko na. Yung bayad po ng isang oras ko ay nasa 900 yen. Kung i-convert po natin ito sa peso ay nasa mahigit 330 pesos. Ang pasok ko po sa isang araw ay 3 hours and 30 minutes. Bahala na po kayo mag-compute mga auntie kung magkano. Habang hindi pa elementary si Kenshin, dito muna ako magtatrabaho. Saka isa pa, gusto ko rin mag-ipon para magkaroon tayo ng lisensya. Mas madali na po kasi tayo makapagtrabaho sa malayo kapag meron na po tayong sasakyan. So ngayon, ay dito muna ako sa Mama Soba. Bukod sa mabait na yung mga kasama ko, ay mabait din po yung may-ari. Makadali lang po ng trabaho ko. Nung una, nahihirapan po talaga ako dahil hindi po ako marunong mag-Nihongo. Pero ngayon, dahil marunong na po tayo mag-Japanese, kaya kahit papano ay madali na lang. Kagandahan pa po sa mga kasama ko, ay mabait sila. Pag meron akong hindi alam,
exam, ay nagpapaturo ako sa kanila. Yung mga kasama ko po sa trabaho, mga auntie, yung mga dati ko pang kasamahan nung nagtrabaho ako nung una. Kaya sobrang saya ko dahil nakabalik na ako ulit. Ito na nga po, pagka-uwi nga pala namin ni Kenshin, ay kumain muna ako. Iyak nga po kanina si Kenshin dahil gusto niya makipaglaro sa lolo niya. Siyempre, tinanong din po ako ng mga binan ko kung kamusta po yung trabaho ko. Ito nga po sa kanila, ay medyo nanibago ako. Tapos sa linggo at saka sa lunes, ay meron din akong pasok. Mga gusto pong kumain ng soba at saka tempura. Hala mga auntie, dito na po kayo pumunta. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Thank you for watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po.